Hindi lahat ng kulang sa effort ay katamaran. Minsan, emotionally disconnected na pala ang asawa mo nang hindi mo pa napapansin. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga senyales ng tamad na asawa at ang mga senyales na emotionally disconnected na pala siya. At kung paano mo malalaman kung alin ang totoong problema para hindi ka nanguhula at napapagod sa pag-intindi sa asawa mo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Gusto ko lang po sanang i-shoutout si Ate Chacha 3391. Thank you so much sa pagsuporta mo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman po. At kung gusto niyo pong mag-member, ay pwede po kayo mag-click dyan ng join. Thank you so much. So, hindi lahat ng pagod ay dahil sa pagtatrabaho. Minsan, pagod ka dahil parang mag-isa ka na lang na bumubuhat ng relasyon nyo o ng buhay nyo. Kapag ang isa sa mag-asawa ay tumigil ng magsikap at nagsimula ng maging tamad sa bahay, sa buhay, at sa relasyon, medyo delikado na to. Pwedeng unti-unti nang mapagod ang isa o mawala ang respeto, ganun din ang pagmamahal. Baka isipin ninyo na maliit na bagay lang ang pagiging tamad sa isang relasyon. Okay, sabihin na nating maliit, pero lahat ng malaking problema ay nagsisimula sa maliit. Alam na alam nyo yan. Maraming relasyon ang nauuwi sa hiwalayan dahil sa mga naipon na sama ng loob at hindi dahil sa third party, kundi dahil sa mga imbalance na effort. Ikaw ba naman, mag-ipon ka ng sama ng loob araw-araw? Diba? So, saan mauuwi yan? Siyempre, magkakaroon yan ng emotional disconnection kasi araw-araw na sumasama yung loob mo, isang araw sasabog yan. Kung sa inyong relasyon ay iisa lang ang gumagalaw, yung isa tahimik, iisa lang ang napapagod, yung isa pa chill-chill lang. Siyempre, di ba, nasa naman ang hustisya doon, di ba? Tapos, itatanong mo sa sarili mo, tamad ba siya? Tamad na ba tong asawa ko? Mas mahalagang tanong dyan, lalo na kung hindi siya ganyan nung nagsimula kayo, ay nawawala na ba ang emotional connection naming dalawa? Kaya ito ang aaralin natin sa video na ito. Dahil magkaiba ang solusyon sa magkaibang problema. Ang isang problema natin dito yung physical na tamad at yung isang problema natin dito yung emotionally tamad. Pero wag niyong isali dito yung tamad na di na makagawa dahil may sakit ha. Medical condition na yon, iba na yon. So hahatiin natin ang topic natin sa dalawang part. Yung unang part natin, pag-uusapan natin dito yung mga senyales ng tamad. Yung tamad talaga, physical na tamad. At yung pangalawang parte naman ay pag-uusapan natin yung mga senyales ng emotionally disconnected. Kaya siya nagiging tamad kasi lumalayo na siya sa'yo emotionally. So yun yung pangalawang part. So okay, simulan na natin. Yung unang senyales natin ng pagiging tamad, ito yung ayaw tumulong sa responsibilidad sa bahay. Ito yung kapag lahat ng gawaing bahay ay nakaasa lang dun sa isa, ayaw maglinis, ayaw mag-alaga ng mga anak o umiiwas mag-alaga ng mga anak, ayaw makibahagi sa mga daily task o yung mga gawaing bahay pang araw-araw. Sample nito, yung halimbawa, kukunin ka ng asawa mo at dadalhin ka sa ibang bansa, either asawa ka or fiancé. Kapag pala meron kang interview sa embassy nila, kung kukunin ka ng asawa mo o ng fiancé mo, isa sa mga tanong nila is paano ang division of task ninyo sa loob ng bahay, yung mga gawaing bahay ninyo, ano ang mga main responsibility ng bawat isa, ano yung sa lalaki, ano yung sa babae. Walang batayan dito kung sino ang may trabaho o wala. Ang nililinaw nila dito ay kung may shared responsibility sa gawaing bahay. So doon kasi nila mapapatunayan na talagang nagsasama sila, na talagang mag-asawa sila o talagang fiancé sila. So ang pinupunto ko dito, pagdating sa relasyon, napaka-importante ng shared responsibility, lalong-lalo na sa loob ng bahay at sa loob ng inyong relasyon para mapagaan ang buhay ninyong mag-asawa. Okay, yung number 2 natin, ang senyales na tamad, walang initiative. Kailangan laging utusan. Diba nakakapagod ang utos ng utos? Kahit nga nanay ganyan diba? Bandang huli, ikaw na nanay na panay ang utos, wala, ikaw na lang ang gagawa, diba? Kesa, alam mo yun, kesa sumasama pa yung loob mo na utos ka ng utos, isa pa, napagod ka na ng kakautos na wala namang nangyayari. So, ganun din sa asawa. Diba? Bandang huli, ikaw na lang gawa ng gawa hanggang sa nawili na yung asawa mong tamad na hindi mo na inuutusan, ikaw na lang ang gumagawa hanggang sa nawili na nga na ganun. Kung walang initiative, hindi kikilos kapag hindi inutusan, hindi sinabihan, walang kusa, nakikita na halimbawa punong-puno na yung basurahan, hindi pa itapon, di ba?
Isa pa, walang malasakit sa paligid. Nandiyan na yung halimbawa, sira na yung pinto, sira na yung upuan, tumutulo ang tubig, wala pa rin. Hindi ka man lang tulungan na ipaayos or ayusin niya mismo. So tandaan nyo na ang asawa ay hindi boss at lalong-lalong hindi rin naman katulong. Healthy ang pagsasama kung may initiative parehas, yung parehong mag-asawa para makagaan sa buhay na pang-araw-araw, hindi yung makabigat sa asawa mo. Number 3, ito yung mindset na pwede na yan. Yung kontento na kung ano lang meron, di ba? Sasabihin sa'yo, okay na yan. Andyan ka naman, kayang-kaya mo na yan. Masipag ka naman, yun yung sasabihin sa'yo. Kaya naman, hindi mo naman ako iiwan kahit tamad ako. Kaya naman, sasabihin, ganito talaga ako. Mahirap nang magbago. Bago pa tayo ikasal, alam mo na tamad talaga ako sa gawaing bahay. Ganyan nga ang katwiran ng iba. Kaso, iba kapag magkasama na kayo sa bahay. Maniwala ka, hindi uubra yung kasunduan ninyo bago pa kayo magsama. Siguro uubra yan ng 1 taon, 2 taon, hanggang 5 taon. Pero hindi siya healthy sa relasyon. Bago pa kayo ikinasal, nagsabi na sa'yo si babae, sabihin niya sa'yo, tandaan mo ha, hindi ako gumagawa sa bahay namin. Alam na alam mo yan. Prinsesa ako sa amin, kaya wag mo akong asahan sa gawaing bahay o wag mo akong asahan na aasikasuhin kita. Si lalaki naman, payag. Siyempre, mahal na mahal niya. Nasa stage pa siya ng sukdulang pagmamahal at siyempre hindi niyo pa nararanasan yung mamuhay na mag-asawa na talaga. Ngayon, pagtagal-tagal, nasa isang bubong, nagkaroon ng anak, lumaki ang responsibility, paano na? Diyan na. Kailangan na ng effort ng dalawa, kailangan na ng teamwork, paano na? Diba? So, diyan nalalabas yung mga sumbatan, diyan nalalabas yung mga unti-unting sama ng loob na maiipon. So, mahirap. Talagang 2 effort pagdating sa relasyon. Hindi pwedeng isa lang. Diba? Mahaba-habang paliwanag tong dapat shared yung effort ninyo, responsibility. So, pero kung naranasan nyo to or may kilala kayo na ganito, na iisa lang ang nag-e-effort sa isang relasyon, at ano sa tingin nyo, healthy ba yan o hindi? Pa-comment na lang po below. Tandaan nyo na ang pagmamahal nang walang effort ay unti-unting namamatay. Unti-unti ha, hindi yung sabihin mo lang 1 year, 2 years, unti-unti. Talagang sige, walang effort yung isa. Hindi naman yung biglaan na namatay na yung relasyon nyo. Unti-unti yan. Pero talagang pag hindi healthy, maliit na problema, palaki ng palaki yan. Okay? So ang number 4 na senyales na tamad ang asawa mo, yung ayaw mag-grow bilang tao. Diba? Tamad din ang asawa kapag ayaw matuto ng bagong skills, ayaw magbago kahit may mali, ayaw ayusin ang sarili, di ba? Walang disiplina sa pagkain. Diba? Hindi niya mainom kung anong dapat na inumin na gamot, nag-iintay pa siya na ibigay ng asawa niya. Walang exercise, hindi malinis sa pananamit, o sabihin na natin minsan mabaho pa. Di ba? Ayaw din ayusin yung pakikipag-communicate sa asawa. Pati yung pakikipag-usap sa asawa ay kinatatamaran. Di ba? Tamad na makipag-usap. Tamad pag-usapan ang mga bagay na dapat gawa ng solusyon. Tamad pag-usapan ng mga bagay na dapat pinagpaplanuhan nilang dalawa o ginagawa nila ng solusyon. Tamad makipag-usap sa ganun. Katamaran din yun. Ang personal growth ay parte ng pagmamahal. Pagkakaroon ng maayos na relasyon. Kung napansin ninyo, mula pa dun sa mga iba nating video, napakadami nating aaralin, i-consider para ma-maintain ang maayos na relasyon. Mahirap mag-manage ng relasyon. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad para magkaroon ng magandang relasyon. Palagi ko nga sinasabi, parang ang feeling ko, mas mahirap pang i-manage ang relasyon kaysa sa isang negosyo o isang kumpanya. Kasi, di ba, ang kumpanya, ang daming departments niya, ang daming section niya na dapat mong aralin. Dapat lahat may alam ka dyan kung ikaw ang may-ari. Sa relasyon, ganun din. Lahat dapat alam mo. Kahit papano, kung hindi ka man expert sa bawat department, dapat may alam ka kahit konti. Para lahat na-handle mo, na naiintindihan mo. Tapos iba yung expertise mo. Pero sa relasyon, parang ang feeling ko, dapat lahat ng department maging expert ka para ma-maintain mo. At saka yung effort mo talagang nandyan. Hindi pwedeng, ngayon may effort ka, mataas, ngayon mababa, mataas, mababa, hindi pwede. Kailangan talagang consistent ka pagdating sa relasyon, inaalagaan talaga. Okay, yung 5 senyales na tamad ng asawa, walang ambag financially. Yung alam mo yung financial responsibility, hindi ibig sabihin na
pareho dapat ang kinikita nyo. Kung malaki kinikita ng isa, malaki rin kinikita ng isa. Sa panahon ngayon kasi, parehas na nagtatrabaho ang babae at lalaki dahil nga sa hirap ng buhay, di ba? So kung halimbawa, ang babae may kakayanan naman na tumulong o maghanap buhay, pero ayaw magtrabaho, ayaw mag-contribute, umasa na lang sa lalaki, walang plano para sa kinabukasan, yung kontento na lang sa araw-araw na ginagawa niya sa loob ng bahay, yung kahit alam naman niya na meron siyang extra na oras, meron siyang kakayanan na tumulong na maghanap buhay or kumita ng pera, pero mas pinipili na wag na lang. Ibig sabihin, nung may kakayanan, yun yung talagang meron kang skills. So siguro dati kang nagtatrabaho, di ba? Mas malalaki ng mga anak mo, o may mag-aalaga ng mga anak mo, o sabihin na natin wala kayong anak. So talagang andun yung possible na may opportunity para i-grab mo para kumita ng pera. Pero hindi mo ginagawa. So, yun yung isa rin yan sa katamaran kasi ayaw mo mag-contribute financially. Ito ay senyales din ng kawalan of sense of responsibility. Lalong-lalo na kung alam mo na kulang yung kinikita ng asawa mo. Pero, disclaimer lang, depende yan sa kasunduan kasi minsan merong asawa na hindi pumapayag na magtrabaho yung asawang babae. Diba? So, kung ayaw ng asawa mo na magtrabaho ka, ibang usapan yon. Ibang topic po yun, okay? Okay, doon na tayo sa pangalawang bahagi nitong topic natin to. Ito yung mga senyales naman na hindi siya tamad pero emotionally disconnected na siya. Kaya siya lumalabas na parang tamad sa paningin mo. Hindi ito tungkol sa gawaing bahay. Maraming partner ang nagrereklamo na walang initiative yung asawa, na hindi siya nag-e-effort, parang wala na akong halaga. Ito yung mga senyales na diniscuss natin kanina. Nakitaan mo siya nito at iniisip mo na tamad yung asawa mo or tinatamad na sa buhay dahil hindi naman siya dating ganyan. Pero kapag sinuri mong mabuti, hindi talaga gawaing bahay ang ugat ng problema nyo. Kung di, kawalan ng emotional presence, pagkawala ng emotional connection, pagkawala ng pakiramdam na magkasama pa tayo. Kapag emotionally disconnected na kasi ang partner mo o ang asawa mo, kahit na magkasama kayo sa bahay, ang pakiramdam mo parang mag-isa ka lang. Okay, yung sign number 1 natin, walang effort sa emotional connection. Hindi lang gawaing bahay ang sukatan ng katamaran ng asawa. Kapag ang asawa ay tamad ng gumawa ng paraan para mapanatili ang emotional connection ninyo, mahirap na yan. Ito yung mga halimbawa, hindi ka na kinakamusta. Walang pakialam sa nararamdaman mo. Walang oras makinig sa'yo. Walang effort sa intimacy ninyong dalawa. Ito ay emotional laziness. Tandaan nyo, ang relasyon ay kailangan ng effort, ng investment, ng time. Parang halaman yan. Diba? Ang halaman, dinidiligan, nilalagyan ng pataba, dinadagdagan ng lupa, pinapaarawan. Madaming dapat gawin para mabuhay, para lumaki, at para mamunga. Ganyan-ganyan ang relasyon. Subukan mong tamarin. Huwag mong diligan, huwag mong pansinin. Mamamatay yan. Hindi naman biglang mamamatay yan, ha? Unti-unti yan, mananamlay, di ba? Ganun ang halaman. Huwag mong pakialaman yan. Mananamlay na yan, unti-unti. Di ba? Hanggang sa tuluyan na itong mamatay. So, ganyan din sa relasyon. Ganyan-ganyan. Pabayaan mo yan. Wala kang effort. Wala kang gagawin. Unti-unti yan. Mamamatay yan. Dito nagsisimula ang emotional disconnection. Kaya nagiging tamad ang asawa mo. So, ang sign number 2 natin, nandyan pero parang wala. Magkatabi kayo sa sofa pero parehas kayong busy sa cellphone. Diba? Tahimik palagi ang paligid. Pero may tension. May nararamdaman kang tension. Parang mabigat ang pakiramdam. Kapag tinawag mo siya, sagot lang sa'yo, mga gano'n, diba? Walang eye contact. Walang tunay na presence. Hindi mo talaga maramdaman na nandyan yung attention niya sa'yo. Diba? Physical lang siyang nandyan. Katawan lang ang nandyan. Pero emotionally, napakalayo niya. Hindi mo maramdaman. At ang masakit nito, hindi mo alam kung kailan kayo nagkaroon ng emotional disconnection. Mahirap yan i-detect. Kailan ba kami nagsimulang lumalayo na pala ang damdamin namin sa isa't isa. Mahirap ma-detect yan kasi hindi yan kaagad-agad napapansin. Okay? Yung senyales natin na number 3, malamig na ang reaksyon sa mga mahahalagang bagay. May kinikwento kang mahalaga sa'yo. Something emotional, something vulnerable. Ang inaasahan mo, susuportahan ka,
'di ba? May pangunawa, may empathy, pero ang natatanggap mo, ganun ba? Ganun ba isasagot sa'yo? Ewan ko. O kaya, oo nga, no? O kaya naman, iibahin ang topic, babaguhin ang topic. At doon, masasaktan ka naman, di ba? Dahil hindi lang kawalan ng effort ang pinapakita sa'yo, kundi wala rin pakialam sa nararamdaman mo, di ba? So, okay, yung sign number 4 natin, ayaw pag-usapan ng problema, di ba? Kapag may issue, tahimik na lang, iiwas na sa usapan, mag-absent emotionally, or iiwan ka sa ere. Diba? Problema, ikaw lang mag-isa ang magsusolusyon. Katamaran din ito. Tamad makipag-usap, tamad arukin ang problema, tamad ayusin ang problema. So ito yung isa sa mga senyales na meron ng emotional withdrawal. Meron ng emotional disconnection na nangyayari. Okay, yung number 5 na senyales, ito na yung hindi ka pinaglalaban, hindi ka pinapahalagahan. Katamaran din ito emotionally kasi hindi ka pinoprotektahan. Halimbawa na yung pamilya ng asawa mo inaargabyado ka o ginagawang ka ng chismis o basta ginagawang ka ng hindi maganda pero hinahayaan lang niya. Diba? Hindi ka iniintindi, walang pake kung masama pakiramdam mo, walang pake kung kumain ka na ba. Diba? Hindi ka na priority, mas inuuna yung iba. Yung sarili niya o yung barkada niya bago ikaw na asawa niya. Hindi ka pinapakinggan. Walang ganang makinig sa mga kwento mo. Ito na, di ba? Ang tunay na katamaran sa relasyon ay hindi lang gawaing bahay. Kasama na dyan ang katamaran sa paggawa ng aksyon para tumibay ang inyong relasyon. Okay? Ilalatag ko sa inyo ang differences nitong dalawa na to. Yung tamad na partner, yung emotionally disconnected na partner. Okay? Kung tamad ang partner mo, ayaw kumilos kahit kaya naman. Kung emotionally disconnected na siya, gumagawa pa naman siya paminsan-minsan pero walang emosyon. Okay? Walang initiative yung tamad. Yung gawain bahay, walang initiative. Yung emotionally disconnected, walang initiative sa emotional connection. Okay? So kung tamad, mas inuuna ang comfort. Diba? Kung emotionally disconnected ang partner mo, mas inuuna ang paglayo at pag-iwas. Kung tamad, parang walang pakialam sa responsibilidad. Pag emotionally disconnected, parang walang pakialam sa nararamdaman mo. Kapag tamad at pinagsabihan mo, defensive. Pero kung emotionally disconnected yan at pinagsabihan mo, tatahimik lang yan or napakalamig ng sagot sa'yo. Okay? Yung tamad ay problema sa behavior. Samantalang, ang emotionally disconnected ay problema sa emotional withdrawal. Nagwi-withdraw na siya. Palayo na siya lumalayo na siya. So yung sa katamaran, dahil behavior nga lang siya, pwede siyang ayusin. Dahil aayusin mo lang yan, maglagay ka ng rules, diba? Maglagay ka ng structure sa loob ng bahay, bigyan mo siya ng assignment, halimbawa tuwing Sabado, ikaw ang maglalampaso, ang basura, ikaw ang magtatapon, diba? Pag gabi, ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Pag napagkasunduan yun, well, medyo mababawasan yung problema mo sa pagiging tamad ng asawa mo. Pero pagdating dito sa emotional disconnection, napakahirap itong solusyonan kasi ang kailangan mo dito ay communication at reconnection. Ito ang napakahirap gawin kasi reconnecting kasi emotion to. Ito yung talagang hindi mo na alam paano ibabalik yung dati, yung nararamdaman. At syempre, kailangan mo rin arukin ano yung mga connected dito. Bakit lumayo yung emotion niya sa'yo? Anong mga naging problema nyo? Nitong mga nakakaraang buwan o taon, anong mga pagbabago meron? So mag-a-analyze ka ng todo dyan. Okay? So yung tamad na asawa, ang senyales niyan, kitang-kita ka agad. Kitang-kita mo. Tapos solusyonan mo. Kaya pa. Pero pagdating sa emotional disconnection, ito, madalas hindi napapansin. Huli na bago natin mapansin. Okay, bakit nangyayari itong emotional disconnection na to? Nyo na hindi ito biglang nangyayari. Unti-unti itong nabubuo kapag maraming unresolved issues na nakakasakit sa damdamin, naiipon yan. Tapos yung paulit-ulit na hindi ka naririnig, yung walang aksyon sa nilalatag mong issue ng tungkol sa damdamin mo. Sa trabaho nga, 'di ba? Kapag hindi ka pinakinggan, nauuwi ka sa pagre-resign, 'di ba? So, lalo na sa relasyon, hindi ka pakinggan, ano mangyayari? So nagkakaroon ng withdrawal, 'di ba? Emotional withdrawal. Ano pa? Pakiramdam na hinuhusgahan ka imbis na unawain ka.
Emotional exhaustion, yung pagkapagod sa araw-araw na sakit na nakukuha mo dun sa asawa mo. Yung feeling na hindi na safe magpahayag ng nararamdaman mo sa asawa mo. So, eto yung mga pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng emotional disconnection ang isa. Minsan, kapag napagod ka ng ipaintindi sa asawa mo ang nararamdaman mo, tumatahimik ka na lang. Hindi ibig sabihin, hindi ka nasasaktan, pero napagod ka na lang. Katahimikan na yan ang delikado dahil yan ang bumubuo ng emotional withdrawal. Okay, mga paraan para maibalik ang emotional connection ninyo. Narito ang ilang hakbang na pwede mong simulan, no? Kung nararamdaman mo na nagkakaroon na kayo ng emotional disconnection. Una, iwasan mo ang interrogation. Imbes na tanungin mo siya, bakit ka ba ganyan? Diba? Imbes na ganyan, subukan mong ayusin yung pagtatanong mo. Pwede mong sabihin na, babe, alam mo, napapansin ko na parang tahimik ka lately. Gusto kong maintindihan. Meron ba tayong dapat pag-usapan? Meron ba tayong dapat ayusin? Bakit ka tahimik? Pwedeng ganyan. Huwag yung basta na lang parang interrogation yung dating. Okay? So number 2, makinig para umunawa, hindi para makipag-argue o para sumagot sa sasabihin ng partner mo. Halimbawa nga, sinabi mo na, oh babe, lately napapansin ko tahimik ka. Pakinggan kung ano ang gusto niyang sabihin sa'yo. Diba? Minsan, gusto lang niyan na marinig siya at makapaglabas ng sama ng loob. Pero wag mong sagutin o wag kang makipagtalo. Maging listener ka muna. Pakinggan mo muna siya ng pakinggan. Wag kang kada sabi niya ng isang bagay, sasagutin mo ng isang bagay. Kada sabi niya ng isang bagay, sasagutin mo ng isang bagay. Pakinggan mo muna siya. As in, pabayaan mo siyang maglabas ng sama ng loob. Okay? And then after that, mag-share ka rin ng totoong nararamdaman mo. Pero wag yung dating na naninisi ka o nagrereklamo ka, kundi yung honest talaga na nararamdaman mo. Pwede mong sabihin sa kanya, actually, kaya kita tinanong, dahil nga napapansin ko, tahimik ka na, parang lumalayo na tayo sa isa't isa, namimiss kita Diba? Namimiss ko yung closeness natin. So pag sinimulan mo ng ganyan, siguradong hindi yan mauuwi sa away at mauuwi yan sa, sige, intindihin natin ano bang nangyayari, ano bang problema natin, di ba? At syempre, sa huli, dapat maging consistent sa mga maliliit na effort na ganyan. Di ba? Nagsimula na kayo, nag-usap na kayo. So, nagre-rebuild kayo ngayon ng emotional connection nyo. So, yung mga maliliit na moments, gumawa kayo ng maliliit na bagay, ng moments na pwedeng mag-connect uli sa emotion ninyo. Like for example, manood kayo ng sine, kumain kayo sa labas, or mag-spend kayo ng more time rather than dun sa mga previous month ninyo. So, di ba, yung maliliit na moments lang, hindi ito tungkol sa mga malalaking pangako o malalaking regalo. Hindi. Mas maganda bumuo kayo uli ng emotional connection ninyo nang galing lang sa maliliit na effort, nang galing lang sa maliliit na moments. Pero marami. Alam mo yun, consistent. Consistent siya. Okay, so natapos na tayo. Siguro naman ay sana po ay naintindihan ninyo yung difference nung asawang tamad at dun sa asawang nag-i-start na o meron ng emotional disconnection kaya siya nagmumukhang tamad. So naintindihan nyo na siguro yan. So ang emotional disconnection ay parang lamat yan sa salamin. Sa simula, maliit lang yung lamat niyan. Halos hindi mo mapapansin. Pero kapag pinabayaan mo yan, lumalaki yan, lumalalim yan, hanggang sa tuluyan na itong mabasag. Hindi lahat ng relasyon ay nasisira ng dahil sa other party, ha? Marami ang nasisirang relasyon ng dahil sa kawalan ng emotional connection, kawalan ng emotional safety, at kawalan ng pangunawa. Pero dahil napanood mo ang video na ito at napansin mo na ito ngayon, then may pagkakataon ka na ayusin pa ang relasyon mo. Kung napansin nyo ngayon, bawa nag-analyze kayo after nyo mapanood tong video na to, hindi pala tamad yung asawa ko. May emotional disconnection pala kami. So, i-analyze na ngayon paano uli ibabalik yung connection ninyong dalawa. O kaya naman, napansin nyo, okay naman kami ng asawa ko emotionally, talagang tamad lang siya. So alam nyo na ang solusyon, di ba? Mas madaling i-correct yung solusyon ng pagkakaroon ng tamad na asawa dahil bigyan mo lang yan ng assignment, di ba? Lagyan mo lang ng structure sa loob ng bahay, sino ang mag-aalaga ng anak, sino maghuhugas, okay pa. Pero yung emotional disconnection, medyo mahirap-hirap siyang ayusin. Kaya kung alin man dito yung napansin niyo sa relasyon nyo, good luck. At gamitin yung reference itong napag-usapan natin ngayon. Maraming salamat muli sa pagsama niyo sa aking video. Thank you so much and God bless.